So, mahirap nga ba ang programming? Hi, my name is Darl and welcome to my YouTube channel. Gusto ko lang i-share itong insights o yung mga nakikita kong dahilan kung bakit nahihirapan ng isang estudyante o ang isang nag-aaral ng programming ng pag-aaral ng programming. So, umpisahan natin. Ang una kong nakikitang dahilan is walang clear na path or learning path na sinusunod. Kasi tulad ng programming, ang pagkakaroon ng malinaw na path or yung tamang sunod-sunod ng aaralin is napaka-importante. So, for example, kung isa kang baby, kung isa kang bata, tapos nag-aral ka kagad tumakbo bago ka natutong gumapang at maglakad, tingin mo ba magiging madali yun para sa'yo or gugustuhin kung ikaw yung tao, kung ikaw yung bata na gugustuhin mong tumakbo agad bago ka matutong lumakad at gumapang? Possible yun, pero magiging napakahirap kasi syempre hindi mo kagad yung magagawa. And yun yung reason kung bakit maganda na magkaroon ka ng clear na path. So yung pangalawang reason kung bakit nahihirapan ng isang estudyante or ang isang tao sa pag-aaral ng programming is masyado tayong na-excite sa pag-aaral. Possible din yun, wherein ang nagiging tendency natin is nai-skip na natin yung mga basics and nagja-jump in agad tayo dun sa mga advanced na part, which is possible naman. Kung sa possible, pwede naman yun eh. Bakit hindi? Pero sabi ko nga, yun yung dahilan kung bakit tayo nahihirapan. Kasi kung mag-aim ka kagad dun sa mga advanced na topic, for example, in web development is aralin mo kagad yung React.js or Vue.js, or sa backend naman is aral ka kagad ng Django before ka aral ng basics ng JavaScript and ng Python, talagang mahihirapan ka kasi lahat ng yun is foundational knowledge para dun sa mga advanced na topics. So, katulad nung unang reason, kaya tayo kailangan ng clear na path, learning path para sa pag-aaral is because kailangan muna natin matutunan yung foundational na knowledge. Like for example, dyan is yung creation of variables, mga functions, yung logic. It's very important na ma-develop yung logical thinking skills natin, and nade-develop yan kapag nag-uumpisa tayo ng pag-aaral ng mga foundational knowledge ng programming. And then, the third reason kung bakit nahihirapan ng isang tao sa pag-aaral ng programming is aral lang ng aral pero hindi man nagpa-practice. So, isa yan sa mga reason kung bakit tingin mo hindi ka nagpa-progress dun sa pag-aaral mo ng programming. Kasi katulad ng isang estudyante, kung ikaw ay nasa campus and nakikinig ka, perfect yung mga exams mo, mga theoretical exams, pero pagdating sa application, hindi mo siya alam gawin kasi hindi ka nagpa-practice. Doon ka mahihirapan. And hindi ka talaga magpa-progress sa pag-aaral mo ng programming. So, it's very important na yung bawat inaaral mo, is ina-apply mo din sa mga actual na projects. So, mag-umpisa ka lang sa mga simple projects para dun mo matry yung mga natutunan mo. Like, for example, is creating ng variables, yung mga functions, kung paano mag-invoke ng functions, kung paano mag-inherit ng class from another class. So, yun yung mga bagay na kailangang maintindihan mo muna and ma-practice mo para tuloy-tuloy yung pag-aaral mo ng programming and mas maging madali para sa'yo and ma-enjoy mo din. So, yun yung tatlong bagay na nakikita ko. And then lastly is, ito is more of optional lang naman, pero sa tingin ko magandang magkaroon din tayo nito or possible din to sa mga dahilan kung bakit tayo nahihirapan sa pag-aaral, which is yung mindset. So sa mindset natin kasi minsan nandiyan na yung kung yung tumatak na sa isip natin, ay mahirap ang programming kasi maraming tawang or marami nagsasabi na mahirap nga talaga siya. Pero kung tutuusin, hindi naman siya mahirap in a sense na as in talagang sobrang hirap. Para sa akin, hindi naman siya sobrang hirap. Para sa akin, it's more of time consuming kasi kailangan mo talagang mag-ubos ng oras para matutunan mo lahat, ma-digest lahat ng
natutunan mo and ma-practice mo lahat yung mga natutunan mo. So, it's more of mindset na ma-motivate ka sa pag-aaral mo and sa pag-umpisa ng career mo pagdating sa web development or sa programming or in software engineering. So, ano naman yung mga possible na solutions dito sa mga nakita kong reasons kung bakit tayo nahihirapan sa programming. So, number 1, dun sa walang clear na path. So, siguro, ang umpisa natin is mag-start muna tayo dun sa mga foundational knowledge nga, sabi ko kanina. So, start tayo ng kung web development. For web development, sinasabi ko kasi mas focus talaga yung forte ko into web development. So, kung web development, start tayo with HTML, CSS, and then JavaScript. Then, after that, saka tayo mag-move on sa mga advanced na parts. And then, same thing with dun sa second point natin, which is nag-skip tayo dun sa advanced topic nga bago tayo mag-aral ng mga basics, which is it's very important really to master muna yung basics bago tayo mag-skip into the advanced parts. And then pwede ko ding ma-suggest doon sa pagkakaroon ng learning path is yung paggamit ng ChatGPT. It's very useful sa ngayon talaga yung paggamit ng AI or generative AI sa pag-aaral natin. So, ang suggest ko dyan is kumuha tayo or let's create a prompt na hey ChatGPT, bigyan mo ako ng learning track para sa gusto kong ma-achieve. So, for example, kung ikaw ay nag-aaral lang. So, this is applicable for not only for programming but in a lot of skills na gusto mo matutunan. So, halimbawa, gusto mo matuto ng DevOps. So, pwede kang mag-chat ng prompt kay ChatGPT na hey ChatGPT, give me a list of topics that I need to learn sa pag-aaral ng DevOps. So, for sure, bibigyan kanya ng mga topics na pwede mong umpisahan as a beginner in DevOps. Same thing with some other skills. So, yun yung isa masasuggest ko para magkaroon ka ng maayos or ng proper na learning path para sa pag-aaral ng isang skill. So, this is not applicable only to programming but also in all other skills na gusto mo matutunan. And pagdating naman dun sa learning without practice, it's very important talaga. So ang nasuggest ko talaga dyan is every time na meron ka natutunan, so for example, nanood ka ng YouTube, nanood ka ng Udemy or ng some other platform na kung saan matututo ka or ginagamit para mag-aral. It can also be a website. So every time na meron ka matututunan, practice mo na kagad. Put it into practice. Gawa ka ng small projects wherein mapapractice mo yung mga natutunan mo. So, yun yung mga ginagawa ko personally para sa pagpapractice ng mga bagay, ng mga topics na natutunan ko sa pag-aaral ko ng programming. And then, lastly is yung mindset. So, wag nating isipin na talagang mahirap yun. Pero, ang totoo, para sa akin, it is based on my experience. Para sa akin, it's more of time consuming. And we just have to be patient. Kasi lahat ng yun talaga is kailangan mo matutunan, kailangan mo madaanan. And it really takes a lot of time para madaanan mo lahat ng yun. Hindi siya kayang tapusin sa loob ng isang gabi lang or isang linggo lang. Lahat ng yun is kailangan mong pagdaanan. Depende sa learning habits mo or depende sa way mo ng pag-aaral, pero it takes time para makompleto mo lahat ng yun and matutunan mo yung programming. So those are the 4 things na nakita ko na possible reasons kung bakit ka nahihirapan sa pag-aaral ng programming, and yun yung mga solution din na nakita ko na possible makatulong sa'yo para sa pag-aaral mo ng programming. So yun lang. And kung meron kayong mga questions or concerns or gustong topic na i-discuss natin, just comment sa ating comment section. And don't forget to like, share, and subscribe. And follow sa ating mga social media platforms para sa mga ganitong klase ng videos. So yun lang, and thank you, and see you on the next one.